So yun na nga, andito tayo sa may Davao City, the largest public market sa buong I don't know kung buong Pilipinas, pero gusto ko siya i-claim. Tansya ko para ito na yata pinakamalaking public market sa buong Pilipinas, ang Agdao, ang Bangkiruhan Public Market na matatagpuan sa Davao City. And it makes sense kasi nga pinakamalaking land area by malaking syudad by land sa Pilipinas ay Davao City din, no? So baka land area. Pero bakit andito tayo ngayon? Kasi nga update, no? Series of updates. So tayo ngayon dito, like dito sa Davao City kasi ako yung andito. So ako yung maghahatid sa inyo ng balita sa ibang pamamaraan din, no? Via vlog. So sa mga taga Davao dyan na umalis na ng syudad dahil na nagbakasyon na sa ibang bansa, nagbakasyon na sa mga probinsya nila nitong mga nagdaang araw kasi tapos na yung Christmas tree. Yung iba nakuha na yung bonuses, nakuha na yung mga pag-giveaways, no? So yan, nagsilakwat siya, nagsilayasa na. So baka kayo curious kung anong hitsura ngayon ng Davao City, no? Traffic na ba? Kung baka inisip nyo na tama ba yung decision ho ninyo na umalis ng mas maaga sa Davao City, no? Lumayas sa syudad. Layasan ang napakatinding traffic and ingay, no? Sa Metropolitan City of Davao. So ngayon, nasa probinsya na kayo. So andyan na muna kayo, no? Pahinga, enjoy nyo ang inyong stay, ang inyong bakasyon. At ito naman ang kami sa Davao City. So dito kami, we have to endure the daily traffic, pero dahil nga sa ginawa ninyong napaaga ang inyong pagbabakasyon early as possible, ayan, dito kami ngayon, hindi kami nagsasuffer masyado sa traffic, as you can see naman sa mga nagdaan nating upload ngayong hapon, no? So doon sa isa sa may Ecoland Drive banda, tapos dito sa may Ecoland Bus Terminal, at ngayon naman dito sa ating Bangkiruhan Public Market. So hindi masyadong traffic, walang masyadong tao dito, walang masyadong sasakyan, no? Hindi siya seksikan, hindi siya kumpulan. Considering sa oras, alas 6:27 na ng umaga, ng hapon, tapos 23 pa, no? 2 days to go, magpapasko na. So wala tayong nararamdamang rush sa lugar. So very good, no? So we learned a lot sa ating mga past experiences. Oo. So ngayon, dito tayo nakatayo literally sa may tulay. Hindi man talaga tayo sa may Bangkiruhan Public Market pero within the vicinity na tayo, no? Diyan lang sa ilalim nito, ano na yan, mga palengke na yan, displayhan ng mga karne, ulam, ganyan, mga pagkain, mga wheat market na yan. So dito tayo sa tulay, wala tayong nakitang sayang pa ilaw. Bakit kaya? Hindi pa oras, baka mamaya pa alas 7, I don't know. So let me know in the comment box. Dahil kakabalik ka ng ilaw, kuryente, so hindi sila agad nakapag turn on. Anyways, yun na, Generoso Bridge, ito ating tinutungtungan ngayon sa may Davao City River Bridge. Davao City River Bridge. So punta tayo, siyempre pinakita ko na sa inyo yung lugar kasi isa kasi to sa talagang umaabot yung traffic dito hanggang doon sa kabila, dulo to dulo, bumper to bumper. Kabilaan talaga yung traffic dito na area, bound for south. Ito naman bound for downtown city proper. Kung napapansin ho ninyo, mag-aalas 7 na pero wala pa rin masyadong sasakyan. Ibig sabihin hindi siya matraffic ba, no? So sana ganyan lagi kapag holiday season. Kung meron na kayong natanggap ng bonuses, allowance o ano pa may mga giveaways sa inyong mga company, sige na, lipad na kayo sa inyong mga probinsya. Nang makasama nyo ng matagalan yung mga long time friends and relatives. At syempre, makita nyo ang inyong mga magandang probinsya, yung mga Palayan, Maisan, Gulayan, Kabundukan, dagat, ilog, falls, lahat-lahat, no, ng mga nature wonders na hindi natin makikita dito sa syudad, sa poblasyon district or sa district, sa urban area ng Davao City. And ito yung tinutukoy ko sa inyo na nasa tulay tayo, nasa tulay ako pero within the vicinity of Bangkiruhan Public Market of Davao City na tayo. Kasi gaya nito nga, sa tulay na ating tinutuntungan ngayon ay sa ilalim yan ay mga pamilihan na siya. May mga gulay, may karne, yan, marami. Tsaka kahit pa ang gagawin natin dito is update lang, update lang tayo sa lugar. Kung tingnan natin yung galaw ng mga taong bayan na namamalengke, kung congested na ba, marami na bang nagra-rush, kung pula na ba. So yun po yung pinaka-purpose ng ating video, pero wag niyong masamain na i-insertan ko siya ng review at review tsaka appreciation, or yung tawag dito, yung parang commendable kasi ang public market ng Bangkiruhan sa Davao City. Kasi nga itong lugar na to kapag review lang honest review, madumi ba o malinis. So ito lang, nakakatuwa lang kasi itong lugar to dito, every time na ako'y pumupunta, kunyari madaling araw, mga alas 4, alas 5, mga alas 3 ng madaling araw. So ang nangyayari dyan, madumi talaga to dito, no? May mga mga kalat, mabaho na amoy, pero pagkaalis nila bago magligpitan, tapos sa yung market hour, so linis na ulit, di ba? Kita mo to, di ba? Ang linis ulit, no? Ang galing.
wala kang makikitang mga kung ano nung mga karne nagsihulugan, mga langaw. Ikumpara ba naman natin sa ano, ito, mention na natin, Novaliches Bayan, no, sa Quezon City. Yung palengke ng Novaliches Quezon City, ano yan sila, iba-ibang may-ari, private siya. Actually, itong Bangkiruhan Public Market, private din to eh, private property, hindi ito pang may-ari ng City Government of Davao. So, pero di ba oh, this still manage, ang ganda, ang linis, arrange. Hindi man siya ganun ka-arrange like parang shopping mall ang style, pero alam mo yun, yung parang ano lang siya, talipapa lang yung estilo dito sa area na to, pero grabe ang linis. Ibig sabihin, maintain, talagang makikita mo na hindi makasarili ang mga nagtitinda dito. Talagang meron silang Clygo, no? Clean as you go. Ang galing. So yun na, so punta tayo sa unahan. So kudos sa mga namamahala rito sa management sa lugar na to dito. Congrats, no? Kudos sa inyo. Keep up the good work. Maintain nyo sana lagi. Ang galing. Oh, para pang park lang, di ba? Ang galing. Ay, wait lang, parang hindi ko yata nasabi ang tungkol sa Novaliches Bayan, no? Public market. Ang baho. Alam mo yung ano, yung hindi na sila naglilinis kasi madudumihan din naman. Nakuha mo yung ganong sit up, yung ganyang mindset. Ako for example sa bahay, sa kwarto, ang ginagawa ko like mamaya na yan, andyan, kumbaga kaya pa rin naman, kumbaga kaya ko pantiisin yung kalat kung saan yung mga nakapatong na mga damit, ganyan no. So yung mga sa hugasan, so kaya pa naman, kumbaga parang later na lang, kumbaga isang kultuhan na lang ang paglinis, ganyan, pagliligpit, pag-aayos ang kwarto. So parang ganon eh na mindset sa public market, sa Kamaynilaan, no, particular sa tawag nito, Novaliches, Quezon City, no. So yung lugar nila talagang nagpang-abot ang dumi, baho, kalat. Noong January 1 ay magpang-abot yan, madadagdagan hanggang sa mag-December 31. Parang ganon. So whole year round ang basura andyan lang. Oo, kaya ang daming uod, ang daming mga dumi, kalat. Oh, shout out sa ano ko diyan, sa pinsan ko na sinama ko one time sa Novaliches Bayan Public Market eh, kasi yung trabaho ko andon, like yung business ko dati kasi, so may kinalaman sa mga public market, no. So ngayon yung pinsan ko sinama ko muna kasi parang tansya ko kahit paano ma-expose siya sa lugar, no. Ayun, nasuka. Nasuka diyan, di na siya umulit sa mga masahin. Baka daw siya dalhin ko sa public market ng Novaliches. Pero dito sa Davao City, kita nyo, di ba? Mamaya, basa na yan mamaya. Madaling araw, basa na siya. Tapos may mga may mga dumi. Of course, yung mga kalat, mga leftover na, I mean yung mga tapon-tapon na mga karne. So mga ngamoy siya siyempre. Pero the moment na magligpitan na, tapos na yung market hour, so yan na nga, linis na siya agad, linis na siya ulit. O di ba, kita niyo to, ang galing, no. So yun yung yun ang tinutukoy ko, no, bakit malinis ang Davao City. Kahit sa inyong lugar diyan, ikukumpara nyo itong nasa mga video natin. Public market yan, talipapa yan, talipapa. Hindi yan market talaga, yung literal na market na gaya sa mga nakikita natin na mga big, mga talaga siya, main building. So ito talipapa lang yung setup dito, pero ang linis. Tingnan nyo yung talipapa ninyo sa inyo, parang parang tae. Parang nasa Smoky Mountain noong araw. Ang Smoky Mountain ngayon maganda naman na. Marami nang malinis na. Anyway, so pusit tayo sa dito sa may unang portion. Bakit pinakamalaking palengke ang Bangkiruhan Public Market sa buong Pilipinas? Nasasabi ko 'yon kasi nga dito pa lang kasama na 'to ng Bangkiruhan Public Market. Yan. Likod nito prutasan, gulayan, ang dami, kaya nga hirap dito mag-vlog. Hindi ko kayang ikutin lahat. Kaya yung mga portion na lang nakita, yung mga sulok-sulok. So ano pala talaga siya, park. So talipapa, public market, talipapa lang ha. Pero nilagyan siya ng park, at sa park naman ay mga nakalagay dito na mga signages. Yan, ayaw tamaki or lingkuri ang mga tanom o mga bulak. So yung mga pananim daw, wag daw apakan, wag daw upuan. O kita natin, tinan mo yung mga island na yan, di ba? Meron silang pananim. Galing at na-maintain, hindi nila pinagsisira. Sa ibang lugar kasi wala kang makikitang ganyan eh, ibang palengke wala kang makikitang mga ganyan kasi pinagbubunot ng mga batang walang disiplina sa mga magulang, na siyempre reflection ng mga magulang na wala ding mga modo. Ano nga aasahan mo sa mga anak nilang walang modo din, lalaki siyempre, di ba? Pero ito sa Davao City, tinan mo yung mga bata, naglalaro sila pero hindi kasamang pinaglalaroan ng mga puno or yung mga bulaklak, di ba? So ibig sabihin yan, yung mga bata na yan ay pinagsabihan yan ng mga nanay nila na huwag magsisira ng mga bulaklak at pananim. Ang galing, no? Nakatuwa. So kudo sa management dito na area.
Okay, mga ano yan, mga kalamansi. Dito naman gulayan. Ito mga kalamansi, mga luya, sibuyas, kamatis, bawang. Oh, dyan din. Basta gulayan, no? Farmers market ang tawag dito. Pero ano siya, metro. Daming sasakyan na dito na area. Siyempre may mga jeep na namamasada. Mga public utility vehicle. So dito naman na area, ganun din, no? Mga gulay-gulay nga din. Basta gulay-gulay, prutas. Gulay, gulayan. Marami din naman doon sa kabila, pero yun nga, marami din dito. Kung ayaw nyo talaga ng masyadong siksikan, masikip looban, matagal makalabas. So dito na kayo dito, solved na. Yun nga lang, ang area na to dito, wala kang makikitang mga karnihan. Oo, mga meat section. Kasi nasa doon sa kabila, yung talagang bagsakan ng mga isda, tuna, karne, lahat-lahat, no? So yung andito, meron naman tayong makikitang mga karnihan dito, pero syempre hindi na sila yung pinaka primary, no? Or yung pinaka bagsakan talaga ng mga produkto ng mga karne. So tara, daanan natin. So ito yung titutukoy kung ano, talipapa. Oh, linis daw. Yung mga andyan sa ground, ay mga dahon ng ano yan, mangga. Oh. Galing, nakatuwa, partida. Mga bahayan pa to dito, ha, kung tawagin natin na slums area or informal settlers, kasi nga gilid ng ilog. At hindi sila, parang itong lugar to dito, parang ano I don't know kung private ba siya or public, I don't know, no? So let me know comment box kung ito ba tayo matatawag ba siyang informal settlers, slum area. So pa-comment sa mga taga rito, lalo na, no, yung mga mayroong knowledge about sa lugar, kasi ako hindi ako sure kung slum area, pero kasi mga bahay liit-liit, napakaliit, tapos siksikan, dikit-dikit. So pag isang masusunog yun dito na area, parang ano na, sama-sama na lahat, no? Bangkirohan public market. So dito tayo ngayon sa may ilalim ng tulay dadaan. So dito tayo sa ilalim ngayon ng tulay kung saan tayo nakatayo kanina. Oh, diyan tayo sa taas, dito. So ilalim ng tulay siya, pero may mga bahayan, may mga nagtitinda dito kapag madaling araw. Sa ngayon wala pa muna. Ewan ko kung meron pa ba mamayang madali. Pero talaga may mga naglalapag dito ng mga paninda ng mga toyo, isda, ganyan, no? Ito na area. Pero hindi pa talaga market hour. Although dito naman sa Bangkiron Public Market sa Davao City ay 24/7 ang opening dito, no? Walang pinipiling oras. Yan nga lang ay mas malakas kapag madaling araw. Gusto kasi ng mga tao na mamimili na madaling araw kasi sa kadahilan ng presko yung mga isda at pang karning mga gulay na makukuha nila. Hindi pa lanta yung mga gulay at mga prutas. Kasi fresh harvest, no? Tapos bagsak agad sa palengke ng alas 2 ng madaling araw, no? Pero pag itong oras, alas 7, alas 6, so wala pa masyado. May mga mamimili pa rin naman kasi panghapunan. Oh, 'di ba? So nasa ilalim tayo ng tulay, medyo 'di ba, madilim. So dapat delikado. Pero hindi ko sinabing safe dito na area, ha, kasi hindi naman ako masyadong naglalagay rito, pero hindi mo mararamdaman na baka may hahablot sa iyong cellphone. Ito cellphone na ginamit ko ay bagong bili, 'di ba? Flex pa more. Hindi. Ang cellphone ko na to maganda, high-end. Oo, premium series, pero ano siya, hindi tayo tiningnan dito ng mga taga rito na para bang hahablutin yung gamit natin. So wala naman. So considering nga nasa Davao City tayo dito, medyo safe. Medyo safe sa lugar na to dito, kasi hindi ko rin maipapangako na safe talaga dito na lugar. So sa mga dito nakatira, paki-comment nga dyan sa mga taga-ilalim ng tulay sa Bangkiron Public Market. Safe ba talaga lugar nyo dito? Wala bang mga insidente na kaganapan ng mga snatching, ganyan, no? Wag naman sana, kasi mahiya naman tayo at maawa tayo una-una sa biktima. Pangalawa, mahiya tayo as Davawin yun, nakakahiya yun. Kilala tayo sa Davao City na disiplinado, kilala tayo sa Davao City na mga mababait, no? Tapos yan pala, meron pala tayong naririnig ng mga nangahablot ng cellphone dito, kung meron man. Although wala akong nababalitaan so far. So sanang awala, no? So tara, proceed tayo dun sa public market sa looban. Unahan pa, dun sa pinakamalaki na talaga, pinaka-main. So what's the point na ba't ako nagba-vlog dito sa lugar sa Bangkiron Public Market, sa area na to dito, sa buong Bangkiron Public Market. Ngayong alam ko naman pala na ang mga tao dito namamalengke sa Davao, na ang mga taga Davao ay namamalengke during madaling araw naman, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. So bakit andito tayo? Kasi nga December 23 ngayon, malapit na magpapasko. Although ang ano kasi mga wet market, I mean yung mga wet products, mga fresh meats, no? Hindi kasi yan pwedeng
mamalengke ngayong araw kasi 2 days pa baka mapanis, hindi kasi lahat mayroong ref, di ba? So dapat pagkabili luto agad. So pero iba naman mga ref, so talagang nag-hoard na ngayon pa lang, no, kung ayaw talaga lang magkaroon ng problema sa siksikan kumpulan during last minute, no, bago mag Pasko. Pero yun lang, gusto ko lang malaman baka kung meron na bang mga namimili dito, just like what happens sa mga shopping malls, di ba? Ang dami ng mga namimili ng mga regalo, pamasko, babalutin nila para sa Pasko. So far wala tayong nakitang ganun karami dito ngayon kahit gabi na. Kung meron mga namamalingki, mga taga rito lang malapit, no, at pangluto, pangkain o pang-ulam siguro, panghapunan. So at least ang isa rin sa mga punto natin, magagamit rin natin itong video pang compare natin sa alas 7 din ng gabi sa December 24 ng gabi. So that's tomorrow. So compare natin bukas, no? So ganyan ba, gano'n ba kadaming tao? Kung mapanood mo ito ngayon, so bukas i-update ko ulit ito, i-vlog natin ito ng ganitong oras din at makikita ninyo, no, kung marami na bang tao sa ganitong oras gabi pa lang. Siyempre, bakit na sila mamamalingki ng madaling araw ng 24? Pwede rin pala, no, 24. Oo nga pala, hindi pa pala bukas. So today is 23, bukas ng gabi 24. Tapos 20, tama, 24 nga ng gabi. Bayan, out of touch or hindi na ako updated pala. Ganun pala, no. So 24 pala ng gabi, alas 11 dapat luto na lang mga pagkain at pagkatapos ng simbang gabi or ng nung last mass, kainan na, no. So yun pala, okay, tama pala. So bukas ng gabi pala. So yun na yung rush hour or rush shopping na yan. So makikita na natin din yung dami ng tao sa lugar. Hindi ako sure. Tingnan na natin, no. Balik tayo ulit dito bukas gato din alas 7 ng gabi. Kasi nga hindi lahat merong ref. So last minute bukas pala 24 ng gabi bago mag alas 12 ng 25. So akyat pa tayo sa may taas, no. Tingnan natin yung mga karnihan. Sana matingnan natin, magawa nating pasukin kasi baka kung maraming tao na hirap na tayong sumiksik doon. Tsaka yung mga isdaan, mga tuna, tingnan din natin kung may mga namimili na ba o may mga nagbabagsak na ba ng mga paninda, ng mga products. So dito na tayo sa pinakamin na lugar ng Bangkiruhan Public Market dito sa Davao City, the largest public market in the Philippines. So doon tayo kanina lang, no, malapit-lapit lang ng konti, no. Tapos akit tayo ng konti din. Ito na bumungad sa atin. Marami ng tao dito. Marami tayong nakikitang mga nagtitingin-tingin sa mga ukay-ukay. Yan, sapatos. Tapos may mga item dito, yung mga lunchbox, ganyan. Or mga food keeper or mga food boxes. Or ano pa tawag dyan, no? Yung lagayan ng mga pagkain. Mga food storage. So yan ang mga paninda dito sa gilid sa ngayon. Una naman mga gulay-gulay. Basta dito medyo assorted, mix-mix, mekos-mekos na, ano. Although ito hindi itong pagkakalam ko bawal na itong maglalatag ng mga paninda sa gilid. Pero I think ngayon, privilege day, no, wala muna sigurong hulihan kasi nga magpapasko. So parang pagbigyan na lang muna. Pero kapag ka normal days, regular day, so yung mga yan, pagkakalam ko bawal yan kasi kalsada yan, eh. May mga mayroon tayong mga demolition team dito sa Davao City na nag-iikot, nag-observe, nagmamasid, no, para yung mga ganyang mga nagtitinda ay ma-avoid kasi nga magpo-cause din siya ng traffic. And unfair din siya sa mga mayroong pwesto sa loob, no, yung mga nagtitinda, mayroong mga permit, nangungupahan din. So dito naman mga ukay-ukay. Yun naman doon sa unahan, highway na yan, no, or kalsada na, main road, Quirino Avenue. Traffic doon na area. Good luck. Okay, so ngayon ikot tayo dito sa unahan, tapos iikotin natin to dito sa may prutasan, suki natin na mga bulaklak, prutas, ganyan. At yun naman talaga dapat ang gagawin natin, iikot tayo para makapunta tayo doon sa unahan kasi one way ang lugar, no? So kung may dala kang bike, parang pwede ka naman mag-counter kasi bike lang naman, pero syempre umu-occupy pa rin ng space ang bisikleta, kaya dito na lang tayo ikot sa unahan. So yan yung POV natin dito, ha? Daming tao, no, dito na area. Ano ba meron dito? Okay, babaan. Yung iba papasok pa lang, papunta pa lang ng palengke, may mga dala pa silang mga tawag nito, basket, wala pang laman. So bound for pa sila, shopping, grocery.
At parang tama nga ako sa sinabi ko na parang privilege day ngayon, 23-24, no? Parang wala muna yata sigurong hulihan sa mga naglalapag ng paninda sa gilid ng kalsada. Kasi andyan sila, marami sila. At halos na sila magpang-abot hanggang sa yung mga 4-wheel vehicle dito na makita natin ay hirap na silang galaw, no? Makalabas. So kailangan alalay, dandahan lang at baka sila ay makasagi ng mga paninda. So ito yung lugar na to dito, samot-sari na, no? Merong mga bag, mga RTW. May mga prutas, yan, daming prutas, oh. Daming prutas. Okay. Ayan, mga barbecue. So, walang kinalaman sa Pasko ang barbecue, pero andyan sila kasi nga maraming mamimili. So, expected ang maraming maraming tao, no? Mataas ang traffic sa lugar na to dito ngayon kasi nga holiday season, so ibig sabihin baka may magutom na iba. And of course, meron tayong nakita dito skeleton ng building. So under construction, no? So maganda yata yan para yung mga nasa bangkita, dyan na sila mangupahan. Ayan na, so doon sa unahan, dyan tayo kanina. Sorry sa ano ha. Okay, yan. Dyan tayo kanina. Dito. Diba? Hirap makalabas ang jeep, pampasahero. Kasi nga yung mga natitinda na sa bangkita, nasa gilid na. Halos magpang-abot na kabilaan. At hanggang sa mawala na ng espasyo ang kalsada. So, ibig sabihin, privilege day ngayon sa lugar. So akit naman tayo dito para makita natin yung perspective ng tulay. Kung makita natin kung traffic pa talaga dito or baka nakaroon na ng traffic. So far, mas traffic pa dito Ayun, pati ang tulay, no, punuan na ng mga nagtitinda. Wala nang space. So ito yung bound to south side. So walang traffic. Galing, no? Hindi pa talaga mararamdaman yung rush or last minute kasi bukas pa yon. So, dito naman tayo na side. So, Quirino Avenue. So far, okay din ang smooth ng traffic. Daloy, diretso lang. Kasi, go signal. Green. Yan, no? So, yan yung Quimpo Boulevard, Quirino Avenue. Isa sa pinakamaraming traffic lights. Every 30 meters, traffic light na naman, no? So, grabe. Intersection pa more. Eskwelahan kasi, shopping mall, maraming mga dito, establishment, no? Nagpo-post ng traffic. Okay, sa baba na tayo dito. Yan, so yung ating tulay ay pansamantala lang siguro to sila dito na natitinda. Kasi kapag mga normal days, nasa mga 3, 2, 4 lang sila dito na natitinda. Ngayon, marami. So, siguro pinagbigyan na lang muna ng ating city government sa ating mga demolition team. Kasi nga, ay hindi pa naman talaga, kumbaga, privilege day, privilege season. So dito tayo naman sa parang mall, no? Molengke. Molengke ng Bangkirohan Public Market. Molengke. South Junction Building. Molengke. So ang mga paninda naman dito ay mga sapatos, yan okay. Tapos McDonald's sa dulo, corner. So hindi tayo didiretso dyan kasi counterflow na tayo. At baka tayo ay mapagalitan or masagasaan, mabangga, no? O sila, okay lang sila mag-counterflow kasi di naman sila malakas magtakbo. So in fairness hindi traffic. Hindi siya talaga siksikan, hindi siya malala. Normal lang siya, no? Para sa isang metropolitan city. So ang pala dito, kahit pala walang pasok sa eskwela, meron pa rin pala tayo nakikita dito. Meron pa lang mga tumatakbong mga bus. Entering bus. So nabawin nyo, disiplinado. So dito tayo sa portion kung saan, or area, no? Kung saan mga kainan, pagbadaling araw, puto bongbong, bingka. So marami mga suman. Tapos sa unahan naman ito mga parisan, bulaluan, balbakwahan. So ito yung puntahan ng mga tawag dito. Ito yung puntahan ng mga lasing, no? Mga hangover.
At kita nyo ba yon? Meron tayong nahagip sa camera na nagyoyosi. Okay, so ibig sabihin nun, privilege din nga ngayon maging sa mga nagyoyosi. Parang okay lang siya, no? At dito pa naman ako dati na huli dati. Magkano yun? 500 pesos. Tagalayo, 2007. So ngayon mas mahal pa yata. So itong lugar na to dito mga Balbakuhan, Bulaluhan, hindi ko alam kung meron talaga silang in-exert na extra effort and extra preparation, no? Kapag bare months or ibig ko sabihin magpapasko. Kasi itong lugar na to dito kahit wala namang Pasko, talagang ano sila, maraming tao, mataas ang traffic dito or malaki. Okay, so pagkalagpas natin doon sa may mga Bulaluhan, Balbakuhan, dito naman na area, Karnihan. Tapos dito naman sa ating pupuntahan na lalabasan na kalye. Yan din mga isda, mga itlog, bigasan, soft drinks, barbershop. Ito naman public terminal papuntang Mintal and Kalinan. Frutasan mo. Tama ba? So mali, dito pala yung prutasan na pala siya, like yung mga pumilo. So okay natin pumilo na minsan hindi rin talaga siya recommended, no. Mga alam niyo sa mga nanonood diyan ngayon na pwedeng bumili dito ng sigurado niyo talaga na good yung binigay nila. Kasi lagi kong na dito na experience na 3 bibilhin mo, isa lang yung goods, 2 bad, ganun. Sinusuli ko rin naman, tinatanggap din naman nila. Pinapalitan. Pero paano na yung mga hindi taga Davao, yung bibilhin pa uwing Manila, Visayas, no, Luzon, ganun, for pasalubong. So ang nangyari, hindi naman pwede ibalik yun. So ito pala yung terminal, ha, hindi pala dito. Mali yun, sabi ko dapat terminal sa papuntang Kalinan and Mintal, kasi ito pala yun. Itong palengke ng Bangkirohan, kalat-kalat, ha. Parang nga siyang Novaliches sa Quezon City bayan, na yung mga palengke ay kalat-kalat, hiwa-hiwalay. So dito na area palengke siya na kompleto, merong wheat market, merong mga bigasan, ganyan-ganyan, RTWs. May mga ginamos pa, kalami ginamos pa more. Tapos doon naman sa likod nito, palengke ulit, no, meron silang wheat market ulit, mga karnihan, gulayan, prutasan, mga dry goods at kung ano pa, no. Yan lang, hindi na tayo pupunta doon kasi parang may baha yata. Oo. Under construction kasi itong yan, pag yan, magiging okay na yan. Pero private pa rin, no? Marfori kasi may-ari na dito. Hindi siya government owned. Unlike doon sa Agdawag Public Market na talagang atin, no? Sa Davao City. So ito naman yung prutasan area kung saan masasabi natin ito yung pinaka-sentro. Ibig sabihin pinaka-commercial, no? Pinaka-frontline. Kapag mamimili kayo ng prutas, talagang dadalhin kayo ng taxi driver, talagang dito agad. Yan, kumbaga parang kilala sila yung pinaka premium quality ng mga at saka first class ng mga prutasan dito. Pero hindi ko sa inyo ipapangako. Kasi nga may mga taga rito nagbibenta ng durian na talagang hindi pure hinog. Basta kung hindi ka talaga durian enthusiast, pwedeng ang ibigay talaga sa iyo ay yung durian na hindi di kalidad. Oo, partida ako, ha, taga Davao na ako, dito na ako, hindi ako Tagalog, di ba? Hindi ako ibang tribo, talagang taga Davao. So hindi ako mapaghalata ang dayo, lokal na lokal. Tapos hindi man gano'n ka-expert, pero mayroon talaga akong knowledge about durian, no, quality. Pero pa rin sila, sinusubukan pa rin nila akong bintahan ng hindi goods, kaya hindi ko maipapangako. Kaya kung gusto talaga ng dekalidad na durian, doon na kayo sa Rojas, sa Magsaysay Park. Oo, sa mga Fruits Vendors Association sa Magsaysay o Yangurin. Doon na lang kayo, maganda pa doon. Mas nasa mga 80 to 90% pa, sure ako na kahit mahal, at least masarap, dekalidad. Mas mahal sila, pero dito halos magkapares lang ng presyo. Sabihin natin doon sa kanila is 280, dito 250. So wala pinagkaiba. Minsan nga mas mahal basta parehas lang halos. So lang kayo, doon na lang kayo sa pinaka tourist spots, pinaka tourist destination kung ang trip nyo ay kumain ng durian. So mga prutasan. So sa likod nito mga karnihan na, no, mga wheat market, mga gulayan, basta marami na. Yan ang hirap na nating mapuntahan ngayon, ma-penetrate kasi nga marami ng tao.
Pero syempre, subukan para nating i-penetrate, no? I-explore. So, ito pa pala, mga bulaklak, no? Kung meron kayong mga banquet, mga regaluhan, pang birthday, fiesta, Valentine's, lahat, no? Meron dito mga flower shop. Marami. So, flower shop area. Sa likod naman ito, mga bagsakan nila mga fresh na mga prutas, no? Oh, bagsakan. Yung mga bukag yun, binukag. Oo. Ito niladang mga prutas, mangga, saging. Doon sa kabilang gusali nito. Likod lang nito na area. Sa mga kamote, dyan, saging, marami. Mga lagot moon. So tara, dito tayo sa likod dadaan para sa may wheat market area. O diba? Sabi ko sa inyo, pinakamalaking public market sa buong Pilipinas, ito na yon, Bangkiron Public Market. Kasi hirap talaga siyang i-penetrate. Hirap talaga siyang pasugin. Hirap talaga siyang tapusin ang video sa loob ng 30 minutes lang or 20 minutes. Hindi ganun kadali. Ang haba, ang laki, ang lawak nitong public market na to. Sa kabila pa to. Partida, hindi pa to siya may mga second floor, third floor ha. So what more kung matatapos yung mga ginagawa rito ng mga building establishment na magiging siya, para siyang upscale style na public market, di ba? Oh. So lalong madadagdagan yung measurement, no, ng lawak at laki ng public market ng Bangkirohan Public Market dito sa Davao City. And of course, Davao City, napakalawak, napakaraking ilat area, daming tao. Hindi lang dito yung public market namin, napakaraming public market. So meron kaming bawat distrito, meron kaming public market na malaki din sa may Kalinan. Meron kami sa Toril District, Kalinan District, Mintal. Meron kami sa may Buhangin, meron kami sa may Sasa, Panakan, meron kami sa may pa ba? Kaya comment ka dyan. Dami, no? Dami mga distrito sa Davao City na talagang meron mga kanya-kanyang mga public market. So ito na yung pinakapangunahin, ang tawag dyan, pinaka-main, no? Pinakagitna talaga ng komersyo natin dito sa Davao City. Dami. Dito sa area na to, mga tuna, bagsakan, galing Jinsan at kung saan pa. Hirap, no? Hirap vlog dito sa totoo lang. Pero syempre, dahil nga sa inyo ng mga viewers, at gusto ko kayong mahatiran ng ganitong uri ng update balita. So, game tayo dyan, walang problema. So, dito tayo sa labas. Na malapit tayo sa may Brookshire, UIC, University of Immaculate Conception. Pag gusto mong mag-nutritionist, dito ka mag-aral. Sila yung number one producer, no, ng mga magagaling na mga nutritionist sa Davao City. Anyway, so walang kinalaman sana yan. Vlog natin, ay singit ko lang. So ito na yun, no. Ewan ko lang kung kaya natin puntahan ito dito na area. Kasi may mga bubog dyan, mga bata. Kasi mayroon akong may mga pagkakataon ako yung mapunta dito, may mga bata, basta mga bata nagbabatuhan ng mga botilya. Ayun, kaya hindi siya safe sa mga nakamotor kasi maaring mabubog ang mga gulong. So doon tayo kanina, medyo mataas na bahagi, grabe traffic. So ngayon, punta na tayo dun sa unahan. Mga tuna, tingnan natin kung may nakadisplay na ba ng tuna. Kasi pansin ko dito, laging nag-o-open sila sa mga tuna na mga display nila kapag mga alas 3 na madaling araw, alas 4. So let's see kung meron na ba ngayon. Tingnan natin. So yun, bali po, bago tayo pupunta dyan sa unahan sa mga may tuna na mga paninda, meron tayong na silip dito na intersection, crossing na daan na kung saan dyan naman nakadisplay ang mga yung mga lumpia wrapper, mga yung bamboo shoots, mga langka na panggulay. Ang dami, no, mga gulay-gulay dyan. Tapos mga din, mga manok. Pero yun talaga yung mga gulay-gulay, yung mga bamboo shoots, mga pinagchachap-chap na mga murang langka, no, para panggulay nga, para panggataan. Ganyan, no, marami dyan. So dito na tayo diretso na talaga, sure na to. Yun, ice plant, Solana ice plant. So ito na yung mga displayhan ng tuna. Wala pa tayo nakita rito. I mean, mga may ilan-ilan naman na nade-display na, pero dito lang sa likod natin. Yan, tuna, 300 yung buntot. Tama ba, 300 yung buntot? Balikan nga natin. Ano siya, mura ba siya, mahal, no? Tsaka considering to, baka luma, leftover kagabi. Ayan yung presyo, no? 230. Wala pa dito mong displayhan, so madaling araw pa yan mamaya. Kasi malakas din ang tuna ngayon kasi nakasawa rin puro tayo puro manok.
Puro baboy, puro baka, di ba? So minsan tuna din, masarap din talaga ang tuna. So since basta dyan sa unahan na yan, hirap na, huwag na tayo pumunta sa wet market, no? I mean, tingnan natin lang konti. Bale yan ang wet market, isdaan. Madami dyan, paninda sa loob. Pero pasensya na kayo hindi ko na kayo pwedeng isama sa loob. Ito na lang tayo. Power of zoom in na lang tayo dito. So yan po yung mga paninda dyan. Isda, presko, no? Bango, tilapia, tuna, at marami pang ibang mga seafoods, no? So explore nyo na to dito kung gusto nyo pumunta dyan sa loob ng Bangkiran Public Market, wet market. So from the word wet market, mababasa yung mababasa yung sinilas natin, no? So mawiwit nga tayo. So, okay na to, kumbaga yung atin na naman talagang punto dito is tingnan natin kung anong ganap sa Bangkiran Public Market, kung meron na ba tayong matatawag na rush hour or holiday rush, or mga nagkukumpura na ba ang mga tao para mamimili ng kanilang pang prepare, panghanda bukas ang gabi sa Noche Buena, di ba? So marami, consistent to, dami doon, no? Mamaya punta natin ng konti mamaya doon sa dry area, dry section. So dito naman ang area, ibang lugar naman to dito. Like Bangkiran Public Market pa rin siya, pero iba na yung mga may-ari din siguro dito. Gaya nito, yan. SNR. Kung meron tayong SNR, membership shopping, meron na tayong N&R, grocery. Di ba, oh? Hindi masyadong halata, na parang meron silang inspiration, ginagayahan, Pero yun eh, N&R. So, hindi naman siya hindi naman siya plugging or plagiarism gawa nung naman siya. Hindi naman gayang-gaya. Diba? So, although kulay at saka yung font size style parang magkapareha. Ito so iba naman to dito. Ito naman pala ang mga livestocks dito. Tingnan natin yung livestocks, yung mga manok, mga kambing, mga native chicken. So livestock area pala to dito. So explore natin, pero daming tao, hirap mag-explore. Basta sinabi ko na lang ho sa inyo, just in case na gusto nyo tumikim ng masarap na sabaw ng mga native chicken, hindi dito nyo yun mahahanap. Ito. Yan. Yan dyan ha, livestock yan ha. Livestock. Manukan, ganyan. Dito may chapel, may simbahan. Tapos yan, livestock. Kambing, manok, native, kal, marami. Okay, so punta pa tayo sa isdaan ulit. Yun talaga ang isa din sa pinakamasarap. Doon kami namamalingki ng kapatid ko. Shout out sa kapatid ko dyan. Nasa na siya ngayon, abroad. Nasa nangingibang bayan na naman, no? Siyempre, 1987 Constitution, batas pumapabor sa mga mayayaman, mga oligarkiya lang. So, hindi patas na opportunity para sa lahat. Kaya ayun, maraming mga pamilyado na pumupunta na ibang bansa. Anyway, so yun na nga. Likod nito, wet market. Yan na yung doon talaga yung bagsakan ng mga panel, no? Mga perishable goods from Jinsan o kung saan man na lugar. Puntahan natin, babain natin dyan. Di bali na, bahala na si Batman. Medyo na, sobrang haba na ng natin, oras na pag-vlog. Lawak kasi ng Bangkiran Public Market, sinasabi ko sa inyo. Oo, ganyan kahaba yung natin dito, lugar. Kalawak yung ating public market. Indeed, the biggest public market in the Philippines. So, andito na mga fish car. Yan, fish cars. So, lahat ng mga fish cars, karamihan, no? Or parang pinakamaraming fish cars ang dito nagbabagsak talaga ng mga isda, ng mga presko sa area na to dito. So, tayo galing kanina, doon sa taas. Tapos bababa tayo dito, tarik. So ito na yung mga fish cars, no? Dito yung parkingan nila. Do not delay perishable goods, or perishable goods do not delay. Diba? So ito yung mga bagsakan ng mga isda, tuna. Fish cars coming from different places, no? Sa Mindanao. Hindi lang naman Jinsan ang ito, yung supplier ng tuna. Kasi meron na tayong Davao Oriental, Mati. Grabe, ang sarap ng isda. And ito pala talaga, itong tuna pala daw galing sa Jinsan ay galing daw somewhere in Cotabato and somewhere in Mati area, Davao Oriental, Davao Region. Tapos doon lang daw talaga ang pinakamalaking bagsakan or parang fish port, no? Kaya tuna capital ang Jinsan. Tapos pagdating naman sa mga canned goods, hindi daw naman talaga Zamboanga ang pinakamaraming sardinas, no? Like doon lang talaga matatagpuan ang mga mga factories na marami. Kaya sardine capital ang Zamboanga, pero parang hindi yata sila sardines capital ang Zamboanga. Hindi yun ang kailang connotation o yung kailang slogan. Tama ba? Yung title, kundi parang sila parang flower capital. I don't know. So kasi ang mga nila, ang kanilang mga isda ay galing daw sa Holosolo Barm region, ganun. Anyway, so ito
ito na yung pinakahuling area nating pupuntahan dito at kita natin dito as around 7:29 ng gabi. Wala tayong nakikitang busy ng mga nagtitinda dito. So ibig sabihin hindi pa ganun ka dami wala pang nagde-deliver ng fish car. Although ito kakarating lang dito, sinundan lang natin to na fish car. So ano siya, bali magbabagsak pa lang yan, titimbangin ganyan tapos display. So mamaya pa yan, no? Alas 7, grabe yung preparation na, medyo napapaaga na, no? So bukas araw, panigurado kahit araw dito meron tong mga natitinda dito. Maraming mga mamimili kasi nga magla last minute sila. So dapat around mga alas 7, so blooming na yung mga misis. Kailangan hindi na sila haggard kakaluto, no? Para sa Noche Buena sa Pasko. So that would be all. Hindi pa pala, no? Try pa nating i-explore sa unahan. Baka meron pa tayong pwedeng makitang pwedeng i-share sa inyo. Oh, yan, oh, meron tayong nakitang tuna. Yan, fresh tuna. Chat pa yan ni Kuya doon sa loob. Ibig sabihin, ganitong oras pala, alas 7, alas 8, meron na pala tayong mabibiling mga kahit paano, no? Iilan ng mga ibig sabihin, meron tayong mabibili dito ng mga isda, tuna for example. Kasi nga, meron na tayong makitang mga mangingilan-ngilan ng mga pisto dito na di-display ng kailang mga isda, tuna. Alas 7:30, 7:30, mag alas 8 ng gabi. Siyempre, holiday season. So sa unahan meron pa doon. 'Di ba? So ang dami talagang mga portion dito sa Bangkiron Public Market. Pwede kang mawala dito talaga. You can be lost and later on be found kasi nga laki lawak ng public market na to dito. So hindi kayang i-vlog ng 10 minutes lang. Kaya ganyan kahaba ang vlog natin. So that would be all. Thank you for watching and I have to say bye-bye and ingat kayong lahat dyan. See you tomorrow, ha? I mean, i-update natin to bukas. I-compare na natin yung hitsura ng lugar. Oo. Kung comparison natin kahapon at ngayon. Or I mean, yun, ganun. Ngayon at bukas. So, doon tayo galing kanina, umikot. Hanap tayo ng madadaanan na shortcut. Pero talagang ang ending ay puro mga tawag nito. Puro sarado yung daan, ibig sabihin traffic, congested, di ba? Oh, ito ngayon, oh, paano to? So privilege day nga talaga ngayon, walang hulihan sa mga pero meron si CTTM mo. Tingnan natin ha, kung pwede ba. Tanong natin si Kuya CTTM mo. Tawag na lang, basta yun na yun, no? Ibig ko sabihin is dito, privilege day. Kasi nasa nasa bungad na, nasa gitna na talaga ng daanan. Parang hindi bang gitna pero malapit na, pumagitna na siya malapit. Hirap. So kung magdadala kayo ng sasakyan dito, 4-wheel vehicle, ang hirap talagang makalabas. Oo. Di ba? Ganyan yan, Yan. Ilang oras pa yan sila makakalagpas. Yun, muntik pa masagasaan yung bata. Ingat kayo dito kasi makasagasa kayo dito ng mga bata. Ang kayo, patay kayo dito. Pwede kayong bubugbugin. Kaya kung maaari, huwag na lang kayong magdala ng sasakyan. Tsaka isa yan sa rason, kapag mayroon kang sasakyan, ibig sabihin may pera ka. Pag may pera ka, huwag ka na lang mag-Bangkiron Public Market. Doon ka na lang sa SNR, diba? Or sa mga malalaking mall. Meron naman silang wet market, diba? Nakatipid ka nga sa Bangkiron Public Market, sira naman yung sasakyan mo, nagasgasan, diba? Naka-side sweep ka, diba? Nakasagasa ka, di lalo kang napapagastos, diba? Kaya tsaka yung stress di talaga mababayaran. Oo. Okay na, we're done. Labas na tayo dito nang makapunta tayo sa ibang lugar. So ang pupuntahan natin ngayon ay ang Gaisano Grand Industry. Siya yung pinaka-sentro na shopping mall dito within sa Poblacion District. Malapit sa City Hall, Poblacion District, no? Or mga barangay sa mga poblasyon area. Kasi ang sunod na shopping mall ay doon na sa may Bangkiruhan. I mean, Gaisano Mall of Davao. So medyo may kalayuan na. Kunyari, taga rito ka, Bangkiruhan Public Market. So ang malapit sa'yo na shopping mall, grocery store, shopping mall, yun talaga yung Gaisano Grand Industry. So yun punta natin ngayon kung kumpura na ba ang mga mamimili. So dagdag ko pa pala to ditong lugar, ha. Itong Farmers Market Center sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City. So itong lugar to dito, kung doon sa kabila ay isdaan, mga fish cars, yung may nakikita ko natin doon. Dito naman, ang nakita natin ay hindi fish cars, kundi mga carrier or mga nagde-deliver ng mga gulay. Gulay yan.
At dito na tayo magtatapos, no. So isipin niyo na lang, ang nakita ho ninyo kanina sa pinaka like mga huling kalahating parte ng ating video ay nakikita natin na sobrang dami ng tao, kumpulan, no. Grabe yung congestion. So ngayon lang yan ha, na 23 pa lang ngayon. So ano na lang kaya bukas, kaya ang gagawin niyo dyan early as possible para maiwasan nyo talaga na mas stranded sa napakadaming tao ngayon na, mamaya o bukas ng amaga araw, ganun. So good luck ko sa inyo lahat dyan, mag-ingat tayo dyan lahat sa, dito sa Davao City, sa buong mundo, no. Mag-ingat po tayo mga Pilipino.